Iga, naharap na naman sa panibagong kalbaryo sa susunod na linggo ang mga pasaherong naperwisyo ng 2 araw na tigil pasada. Extended daw ang transport strike at sasama na rin ang grupong Manibela. Saksi, si Maki Pulido. Hindi pa nakakapara ang modern jeep pero mabilis na nagsunura ng mga pasaherong nagmamadaling makasakay sa Pasig kanina. Pahirapan kasi ang pagsakay roon at sa ilan pang ruta sa Metro Manila ngayong ikalawang araw ng tigil pasada. Pero ang ilan di makasabay sa paunahang pagsakay tulad ng mag-asawang senior citizen na ito. Walang masakyan. Naghahabol hihingal pa ako. Pagod ako. Di rin kinayang makipaghabulan ni Brenda na bitbit ang 4 niyang anak. Pag mga habulan, mga bilisan nila, hindi makaano eh. Kasi mga bata mga pwedeng, yan. Kasi kung bitbit ko yung dalawa na maiiwan. Pila-pila naman ang mga jeep sa labas ng tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Doon kasi nagpalipas ng gabi ang maraming miyembro ng grupong Piston bilang bahagi ng kanilang kilos protesta kontra sa planong PUV modernization program ng gobyerno. Anila, magdudulot lang ito ng pagkawala ng kabuhayan. Kabilang sa mga natulog sa kalsada ang 3 dekada ng tsuper na si Tatay Javier. 63 anyos na raw siya at posibleng mawalan ng kabuhayan kung di na siya matatanggap bilang driver. Hindi mo na kumasa sa mga ko na may pamilya na rin. Kaya kailangan kumain ng sarili ko. Nagkaravan din sila mula sa LTFRB hanggang sa Menjola pero sa pagtatapos na sana ng kanilang tigil pasada, dito nila inanunsyo na balik lansangan sila sa Lunes para sa isa pang strike kasama ang grupong Manibela. Sa susunod na linggo, ang Piston at Manibela ay magtutuloy-tuloy sa tigil pasada 1 linggo hanggang magpasko o hanggang matapos na itong taon. Wala kasing napagkasunduan sa pag-uusap ng Piston at LTFRB tungkol sa issue ng deadline sa pagtatapos ng taon para sa paghahain ng consolidation o pagbuo ng kooperatiba. Paniwala ng Piston, phase out na ang kasunod nito. Yung inilalako nilang kooperatiba sa ngayon, wala nang hindi nakapangalan sa operator yung unit, hindi nakapangalan sa operator yung kanyang prangkisa. Paano niya masasabing kanya yung unit kung hindi naman nakapangalan sa kanya? Ang issue na dyan is more on ideological difference. Ayaw nilang sumama sa isang fleet modernization program. Somewhere along the way, we have to start. Inilabas na rin ng LTFRB ang memorandum na nagsasabing epektibo na sa January 1 ang pag-revoke sa provisional authority ng mga individual na operator na hindi sasama sa consolidation hanggang sa katapusan ng taon. At kahit pa tatamaan ng tigil pasada ang Christmas rush at mismong araw ng Pasko, hindi raw nag-aalala ang LTFRB. Maaari rin daw tugunan ng tricycle at iba pang modern jeep ang kakulangan sa sasakyan sa mga araw na yan. Kinundi na naman ng LTFRB ang insidente ng paghahagis ng pako na ikinabutas ng gulong ng 10 modern jeep sa Taguig. Iniimbestigahan ng Taguig Police kung may kinalaman yan sa tigil pasada habang na-inquest na ang 2 suspect na nagsabing inutusan lang sila na gawin ito kapalit ng 100 piso. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.